Kung minsan sa mga isla, hindi lang mga biyahero ang napapadpad. Pati mga troso. Ang troso na inanod sa dagat kung ang tingin ng iba'y basura dito sa Guimaras ay biyaya. Dahil ang mga kahoy na ito, ginagamit para sa natatangin nilang asin na hindi durug-durug kundi bloke-bloke. Kami, init. Summer na summer. Gusto ko kumain ng ice cream. Whew. Thank you. Wow. Maalat-alat. Ang sarap. Para siyang... Hindi ko maimpinta. Hindi naman parang salted caramel, pero saan kaya gawa to? Sabon? Hindi. Bloke kaya to ng... Dito sa barangay Hoskin, ginagawa ang artisanal salt na tinatawag na tultul. Artisanal! Ibig sabihin, specially crafted. Hindi basta-basta ginagawa at dito lang matatagpuan. Yan yung asin na hindi dapat maliitin. Tay, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ano po bang niluluto natin dito? Ito po yung tinatawag natin na artisan salt na tultol po. Tultul. Opo. Asin. Asin po, na galing po sa seawater. Sa dagat? Sa dagat po. Tapos yung pagsusunog natin ng drift pod, yun po ang ginagawa naming tultol. Pwede po bang ipakita sa akin kung ano po yung proseso niyo? Pwede, sir. Sige po. Una po, sir, ito po yung seawater natin, sir. Yung dagat, kinukuha namin sa Tubig dagat? gitna ng laot. Okay. Ito po yung, sir, tinatawag namin na pagatpat, yung artisan tester namin. Hindi kami gumagamit ng gadgets. Kung sa tubig dagat po to, sir. Ito kahoy? Yes po, pagatpat po. Pagkatpat. Kapag nakalubog po, natural na seawater po yan. Ibig sabihin nun, yung May- salt content niya ay madami. Hindi, mababa, sir. Mababa pa. Yes, oo. Okay. Sa ngayon po, sir, ilagay natin doon sa sinusunog natin na drip pod na gawa sa abo. Oo. Tapos lagay natin sa bamboo basket. Okay. Lagyan natin ng tubig dagat. Lagay natin po dito, sir. Okay. Yung tinutulong na tubig, sir, na galing sa abo sa loob ng kaing, yun ang tinatawag nating tuma, sir. Tuma. Yes po, tuma. Ang ibig sabihin po, sir, na kumukuha tayo ng asin doon sa abo na galing sa dagat na sinusunog natin. So, pag sinunog niyo po yung driftwood, magiging abo. Yes po. Tapos yan po yung nagiging parang filtration process niyo. Filtration process namin. Kapag nilagay namin natin dito, sir, yun. Ibig sabihin, sir, tumaas ang salinity ng tubig. Tumaas yung salinity, kumbaga tumaas yung salt content. content ng natin. Dahil galing po yan sa driftwood. Sa drift food po na sinunog natin na matagal na nakapapad sa dagat. Sa dagat. Okay. Kapag nakaganyan na sa sir, ibig sabihin, pwede na natin lutuin doon sa burner. Sa ngayon po, sir, lagay natin dito yung tuma. Tapos, sir, mayroon kaming inilagay sa tultol namin na nakaiba sa ibang asin nga mayroong gata ng milk. Gata? Yes, ng, sir. bakit mo kayo naglalagay ng gata ng yun? Yung kasi po, sir, yung dati sa maninuno namin, yun ang process nila, sir. Bali ako, 5th generation na ako. Fifth generation na ho kayo Yes. gumagawa ng tultol. Yes po. Wow. Bali sa ngayon po, sir, lagyan natin ng gata. So yung gata ay para saan po? Kapag... May flavor? Yes po. Okay. Kapag nakatikim ka ng tultol, Opo. yung flavor ng tultol, salty, smoky, and creamy. Salty, smoky, and creamy. Yes po, sir. Matapos ang ilang pagbuhos at pagluto, naabot na sa 8 oras ang proseso. Buo na ang tultul! Kaya ang sunod natin gagawin, lalagariin na natin yan para maging bloke-bloke. Perfect! Sir, ito na po yung finished product natin. Ito na po, isang bloke eh. Ito yung 2,000 na sinasabi niyo po. Yes. Naputulan po ba kayo na ng nalirit? Hindi pa naman. Sayang yung mga 25 cents.
Ginagamit na sa... Ginagamit pa rin. Ito, mga to. Sarap. Alam ko na yung lasa. Hindi nilalagay dito sa kilikili. Para kang bumili, mani na may flavor. Garlic, adobo. Parang ganun. Para buo na ang ating artisanal experience, makilagari na rin tayo. Hihi! Ang galing. Ayan, yan yung kanilang packaging. Nice. Magkano po ito? 180 sir. 180. Yung tultul salt po is very rare na po at dito na lang po siya makikita sa isla ng Guimaras. Especially dito po sa Hoskin Hordan, Guimaras. It was a dying art. Namatay siya dahil sa mga na-encounter namin mga challenges. Especially yung asin law. Isa po yun sa talagang nagpatay sa industriya ng paggawa ng asin. 2022, nung nag-initiate ulit ako na i-revive po yung paggawa ng tultul salt. Pag sinabi pong tultul, automatic po agad. Guimaras po, nakikilala at unti-unti na po siyang nakikilala sa buong mundo po.